Ay, may ano yan, no? Teka, wait lang. Point, ano ba yan? 6.3? 18/15 yan sa kanya. Oo, tama. Patingin nga ako ng naging solution niyo po dyan. Wala mo. Ah, Sige, sige. Actually, tiyataya pa yung pinakamadaling problem. Mm. Kasi diretso na po siya 4 minus x. Tama ang ipag-evaluate. Gawin mo na lang siyang ano, decimal. Tapos, ano pa nga yun? 23. Gusto niyo po ng ano, ng, ano daw, ng statistics problem? Ay, sige po. Sige po. Ay, yun po ba yung sinagutan ni Josh na mahirap? Ay, na konti lang po yung nakasagot? Yun yung mga first year na ano po na university students. Kasi gusto malaman din ng Philippine Statistics na body na po kung Opo. paano, kung kumusta yung turo ng statistics sa high school. So they let them, Ah, yung mga first year college na math major, kung ano yung paano oh. ano nila, yung background nila sa statistics. So ano lang naman po, parang 45. basketball game statistics ng winning probability ng Chicago Bulls. Padala ko po sa inyo. Sige po, sige po. Para ma-check ko po maya-maya. Ako baka meron kayong ano na po ng solution. Opo. Yan ba? Kamusta naman po yan? Marami pong nakasagot. Wala Doon po. sa mga university, Ha? first college, wala pong nakasagot eh. Eh? Tapos yung dalawang coach ng UP Visayas ba? Ano daw, parang they were contesting na baka mali yung problem or something. Pero hindi naman daw, sabi ni Joshua, hindi naman sobrang hirap. Sakto Ano, lang. Kaya pa. Your answer is correct po. Ako, pero Tinitingnan ko lang unfortunately po, yun. I think yung sa ginagawa po nila 2 means lang yata. Hindi masasagutan impossible na malalaman niyo po yung jump niya. Unless na baka genius po Mm-mm. talaga yun. Naisip Mm-mm. po yung idea. Hindi ba ako dito? Wala yata ako man. Ah, Hmm. Lalalala. 25. Check ko muna yung solution. Wait. Oh, okay. Mm-mm. I see. Okay sa akin tong solution. Pag sinimplify nga naman, no? Okay. Good. That is correct po. 25. Very good. Kasi ano tawag dito. Kung ito yung magiging answer mo, siguro simplify mo pa siya. Isa pa. Kaya ba ba? Kaya pa yan. Oh, Um, Ganito pa. Yung 16 nyo po, annotate po ako. Yung 16 nyo po, isulat nyo po in exponential form with base 2. Kaya nyo, okay.
Ah, Oo, yun. oh, Pattern natin, which is C times LNA. Yun. Very good. Yan na, nakuha mo na siya. la, 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 la. Number 27. Give the measure of the linear density. Find the largest value of the linear density. Largest. No. So, patingin po ako ng solution, number 27. Thank you po. Wait lang po ha, check ko lang po. Okay na po. That is 12. Okay. Next. 29. Actually, that's easy kasi yun nga po, yung the weight of an object is the force resulting from the gravity exerted on the mass, tapos yung the mass is the mass. Theoretically, dapat, sabihin ko po siguro, intrinsic po siya, pero it's really not. Kung in reality po, mass is just like weight. So, kumbaga siya yung measure of yung interaction of the thing with the Higgs field. Pero kung ano po yung elementary na physics, Mhm. yung mass yung mag-interact sa gravity which will be able to be measured as weight. Pero in reality, I think they are similar but they're just kumbaga they're different measures of the same thing on different fields. Yung ano isa, yung interaction of that object with gravity yung measurement. Tapos yun yung mass, the interaction of the object in the Higgs field. So, ganun lang po, parang they're different things. It just so happens Explain siguro lang sa naman eh. common na ano ba yung there was no other way. There's no way at that po na to measure mass without using yung balance. Mhm. Alam ko po yung kaya siguro naging ganun, parang same units. Kasi Okay. they use balance, so they're technically Mhm. always weight. Hindi pala na ever na ano yung mass for a long time. Bago pala tayo umalis dito sa topic na to. 6.2 na to, no? Last na. Aba, Try niyo po ito. Ito. Baga may Paano ko pala susulat? Wait lang. Sige, ba niyo na lang po yun. Hindi ko po alam kung mabibilisan kayo or sakto lang. Pero tingnan natin.
Wait lang po ha, sulat ko. Ay, hindi po ako nakakapag-annotate. Ay, wala mo. Aki po. Stop share. Stop share. Ayun, nakita ko na. Medyo, saan po pwedeng isulat? Sa baba po ba? Or dito sa, ayan, thank you po. Dita? Thank you po. Sige ba? Okay po. Then, Mr. Kunarat? Mm. Good. Yan na po. Thank you po. Okay. So, the something, 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 blah, blah, blah. Semicircular rat. Ha? Ano sabihin mo na? Gusto niyo po ba ng figure? Ganito ba ba? Ganyan ba ba? Oo, Okay. pag ganun. Mm, Parang pag ganun. okay. And then, the something, something on the X. Okay. Ang sabi ulit.
That or okay. Okay. Mm, Ba't natin, kaya nga natapon ng ano? Ano po yun? Ay, hindi pala na. Bila mo. Okay. Okay, hindi niya kailangan siguro ng 6.3 technology. Paano to? Mm, Screenshot. Okay. Huh. Wow. Okay. And then, And then, so, oo, hindi nawala. Na-erase na ba ba? Wala. na-erase ka? Wala ba? Oh no. Hindi ma-clear. Oh. Okay, good. Nakiklear na ba ba? Hindi ka pa Teka, ma-clear. tingnan ko po. Nala ko manually. Ayan, Okay. good. So na-clear po siya. Anyway, okay. Tapos, move ko siya pababa. Wow. Seamless. Okay, good. So, uh-huh. Okay. Wait. Wala mo. Idalo ko muna bang problems. Ano? Yeah. Good. And then, A. Okay. Would it work if I straighten out the rod? Hmm. Hmm. Actually, I have an issue with this. Is the rod, ano po Why? na? The rod is infinitely, ano po na? Infinitely thin ba po siya? Again? Infinitely thin ba po yung rod?
Infinitely what? Ano po? Thin po. Thin. Wala po siyang thickness. Wala pa po siyang As radius. in, Ay, may radius siya. Tang, tang, tang. wait Okay, lang. wait lang mo. So, ito po yung, yung nakita ko pong issue. So, let's say, may ganito po yung rod. Ay, ano kaya to? Yan, pa ganyan. Pangit. Yun. Okay. Much harder than getting a semicircle right. Yung po, drawing another semicircle. So, whatever. So, ganyan. Basta, meron siyang radius po na. Meron. So, kukunin ba po yung mask na just like this? Kung mag-affin. As in. So, there's an issue with that kasi, may mo. Good. Technology. So, kung ganito po siya, I think yung, saan na ba yung formula? The formula is, ano po yun, the formula for the mass of a rod, ginamit na po straight. So, kung, wait na ba? Siguro, pag ganito, cycloidal din to eh. So, cycloidal pag ganon. Ano siya? Natin yung straightened na. Ay. So, wala talaga pong ano ba? Yung wala po, there is no definition for the mass of a rod na curve po na. Wala po siyang ganun. So, ngayon, Definition. inisip ko kasi po, ito yung ano na, wait lang. Paano kaya sige na to. Tapos, ay wala. Okay, whatever. So, gagamit lang ako ng the world famous trick of switch tab tapos balik. Ayun. So, now I can make a dotted line. Wow. Medyo may filler dito. Pero, medyo ganun. Tapos, dito rin. So, ito yung sa loob. So, kung imagine niyo po, kung i-bend niyo po to, kahit sa real life po, diba, na-notice na po, pag binibend niyo, magkakaroon ng bukol dito. So, makes sense kasi there is a very, very, para ma-stretch out po siya, isipin niyo po, parang kung nasa curve siya, there is less material dito po. Kung magaganito po yung, ito po yung cross-section niya. Di ba po? Tapos yung real section, pag straight na siya, okay, I hope nakikita na po yung issue. So, itong rectangle is not this. Kung, let's say, we take it to be this one, yung outer. Pag straighten ko na to, it would look like this. Okay. Hindi na po siya ito. So, kung yung nasa loob naman, i-take ko po yung nasa loob. Ganun lang. Mas maiksi po siya than normal. So, I think okay na po to. So, pag na-expand to kumaga, there will be many, many little na cracks. That's a lot
kung may radius po siya. Kung walang radius, it's fine kasi walang radius. Therefore, ano po tawag doon? Walang radius, therefore there wouldn't be this discrepancy kasi they're just one-dimensional. So nga lang ito mo, meron Meron. siyang discrepancy. If let's say po kasi yung inisip ko pong gagawin niyo po is Mm. take the length of this, tapos kumbaga multiply by the section. So, yung nasa mass of the rod, isa-straighten out ko muna po siya kasi yun lang yung may formula. Yes, possible siya na mas That would straight. be slightly more than the actual mass. Pero pag halimbawa in-straighten mo yung rod na meron tayo, pwede mong ma-preserve yung total length niya. Opo. Para same pa rin yung total mass mo, tsaka yung center Pero of the mass. ito po mga lost. Yung center of mass po, okay lang po, ma-preserve po. Mm-mm. What about yung lost mass? Kasi may radius po R. There's a radius of R. So, it would be fundamentally incorrect kung gagawin. Kasi, unless na meron po kayong formula na for curve. Then, rewrite natin yung linear density. Kung naka-curve na siya. Paano po yun? Wait lang, annotate tayo. Kasi iniisip ko rin pala, it came to my mind po, kung curve po siya na. Iniisip ko po yung map, yung Mercator Mhm. production. Yung map kasi globe po siya, tapos gaganon-ganon na po. So there's Mm-mm. no way to map a curve on a plane. Tapos naisip ko po yan. There is no way to map a curve on a straight line. Hindi, Mhm. kung meron po siyang radius, there's no way to straighten it out. Tapos perfectly the same yung niya, shape. Okay. Kung Dun kaya, sa part, ano pa yan? kaya ba po na is there yung linear density nga po, iibayin po siya sa curve, isn't that siguro sobrang tedious? Gagawin na pong Ganito. for every theta, Mm-mm. po yan. Kaya ba po yun? Mm-mm. Is even possible? Kasi kung halimbawa, di ba ang meron kasi tayo, linear density, straight yun. Di ba? Eh Tama. dito naman, for this part, ang given, kung itataas pa natin, for the linear density, that is k times the quantity of 1 plus cosine theta. So, yung theta natin dito, syempre, nasa angular position. Ngayon, yung rod natin, straightened. So, dapat anong tawag dito? Parameterize natin siya. Naalala ko to eh. Oo, ganun nga yung ginawa ko. So, therefore, kung semicircular naman ang gagawin natin, magde-depend tayo doon sa angle theta natin. So, dapat maiposition natin siya doon sa may arc length natin. So, which is CS. Dapat proportional siya kay theta. So, specifically, pwede nating sabihin that S is equal to R theta. Yan. Where, yung theta natin, nasa around 0 lang siya and pi. Yan. So, ito yung gagamitin natin. So, ngayon, kung i-rewrite naman natin yung linear density natin in terms of S, kasi, ang ginagawa natin, yung position, dapat nandun siya kay arc length. Kasi galing tayo sa straight. So, ngayon, rewrite tayo instead of theta, S tayo. Then, magiging K times the quantity of 1 plus cosine. Yung theta natin, papalitan natin siya. Kasi di ba originally, that is theta. So, magiging S over R na siya. Kung saan, si theta, mapapalitan na naman siya. So, that would be S. Okay, element pa rin siya.
Oo. So it would rely on Pero R. hindi tayo magbabago. Mm. Ah, yes, actually, it should po na. It should rely on R. The mass should depend on. Mm-mm. Yan, ganyan po. Okay, so, gana kaya yun? Ah, yes. Kasi kung ano po na, kumaga straighten siya, straighten. Pero, ito yung ginagamit na po. Kumaga, Mm-mm. mass. Okay. So, it must solve the issue, I think. Ay, ginawa. Kasi nung nakita ko siya, yung problem na yan, sabi ko, yung nababasa ko dito usually mga linear lang siya. So, what if kaya maging semicircle siya? So, ayan. Yan yung mga nakuha ko na formula na pwede. Ah, oo. Ginawa. Ano kaya to? Sige lang po. I need your white. Erase ko po ba yung green? Diba? Ah, nawala ba? It's over. Sige, ko-control Z ko lang. Ayun ba? May nabok. Saan yung clear board para ano? Ha? It's over. So, read only na pa. Hindi ko pa ma-modify. Whatever. So, siguro, ayan ako na lang. Ay, wala rin. Hindi mo na mawala. Okay. Screenshot. Nabasan. Yan. Okay. So, paano kaya to? So, pag nakuha na tong S form, Mhm. I think okay na. So, pwede na gawin ng procedure. Okay. So, P of X. Ha? Oo. I, I just realized, ano kaya yung ano? DS po na. Yes po. Iba Wait na lang, yung, nasan ka? iba na po Total yung ano na. mass. Iba na po yung ano Oh, na. wait lang.
Yung ba na yung gagamitin kong index? Mm. Tama. Josh, rejoin po tayo. Baka po maputol, sayang naman. Dire-diretso po tayo mamaya. 2 minutes po na lang yung titira. Kindly use the second link po. Sige mo. Thank you pa. Ah. I-check ko po yung solution. Sampay aircraft. Okay. Mhm. Yes. Okay. Convincing. Tama naman. That's correct. Yes. Kamusta po? Letter A. Okay naman mo. So parang it's underwhelming pala. So it's not easy pala yung in the end. PR lang pala. Mm-mm. The coordinates of the center of mass. I don't know. Could this Ano po yun? variable linear density na. So hindi it's not square in the center. Wala po siya sa center. Hindi naman. Kailangan mo ba ng formula? Mhm. Mm. Uh, okay, so ano na. Okay. Okay. Five over rin. Mhm. Okay. SSS. Yes. Paminute lang kasi nun. I think medyo mag-ano to. Pi over R na. So, nakasuspicious. Ay, magsulat. Yun.
the over. I think it's over. So 1 over. Okay. Oh no. Oh 1 no. over pi r. Okay. No. Oh no. There's a problem. So, nangyari sa isa What does this mean? Ano pa yung meaning nito? Kasi the center of the mass of a rod daw, some x. So what does this mean? Ba't nandyan? Teka. Check ko muna yung solution mo. Actually, medyo suspicious yung ano po, yung kung the normal way you would do it is the center of mass of a rod kasi nasa x lang po. But this one is two-dimensional. So where's the center of mass? Ay, Ano ba oh, siya? teka, nakuha mo yung r pi over 2. Is it on the x-axis or is it on the rod? Is it the distance on the rod? Ambiguity. Ang nakalagay kasi doon sa problem natin. Teka, balikan ko yung pinakang problem. For me, that's the most suspicious na. So, what does this even mean? Kasi kung hindi na po siya linear, does this carry any meaning? Tsaka I think yung the formula itself hinges on the fact that it's straight. Yung mismong ano po, yung mismong calculation based on it's straight. So this even exist. Parang kumbaga this carry any meaning when it's two-dimensional. Kasi yung formula itself is not built for it. Tapos parang wala it's not definable, it's undefined for ano ba, saan ba po? Is it even correct? Kahit na tama ba po? Yes, tama yun. Kasi ang nangyari, kaya ganun, yung ang in-expect natin, uniform density. Kaso ang lumabas, this is for non-uniform density ng rod. So, ito, yung sagot mo, nag-represent siya ngayon sa distance ng center ng mass natin. Distance saan mo? On the rod for x-axis lang mo. Kasi dalawa siguro po. Kasi kung nasa x-axis, the point at which pi r over 2. Pwede rin naman po, ito, gagawin kong ganito. Ito po point. Easy. Easy weapon. There are two points na ano, or baka even y. Pwede rin po y. Baka nandito po siya. Wait, saan na yun ano? Sinulat na ako kanina eh. Tsaka, Nasa ano siya? Ang kinalabasan po niya nasa on the rod. Kasi yung rod natin, ina-expect natin na nasa x-axis na rin siya. pero 3 points pala mo. Ay, 4 pala. There are 4 possible points. Kung on the rod naman po, paano po yun? Kasi ang point ng problem na to, di ba kanina nag-manipulate tayo ng formula natin? Yung COM natin kanina, for the straight, yun yung mga na-straight na natin na rod.
So ngayon, yung COM natin on the rad na siya. Kasi yung rad na yon, ina-expect natin na naka-align na siya sa x-axis nung straightened na illustration natin or configuration. So dun sa straightened state niya, dun naglalay ngayon yung kaninang mass natin, which is CS. Okay. So it makes sense po. Kung kumaga sinabi na po kung when it was straight, nandito yung center of mass. Now we calculated it. So now we curve it back again. It should be somewhere there. Mhm. Okay. Mhm. Kaya ganun yung nangyari. Mhm. Parang pa-curve tapos na straight. Ganun. Tapos na align. Okay. So ano po na? May center of mass na somewhere dito. Tapos yung mass na is 5 kr. Would this carry over? I think kung if it's real, would it occur ba? I still have doubts. Pero kung ano, siguro kung theoretically, 5 kr pa rin yung mass. Kasi in real life po na unless na molded steel pala, it has to be bent. Kaya pala. Okay, so kaya pala yun yung inisip ko. So, unless na, kung molded naman siya, okay, so it might be this. Kung diretso po siyang lang ganun. Kung bent, siguro iba yung mass. Mhm. Tsaka meron pa ngang ano dyan eh, parang pagtatalo na parang, ano nga ba yun? Wait lang, iniisip ko yung nabasa ko. Yung sa discrepancy ng answers. Kasi sabi doon, there are times na magkakaroon ng parang structural integrity, may mga ganon. And also for the materials din. Yun yung parang nagiging issue nila dyan sa problem na yan. Pero yung mga formula na ginamit natin, yun na talaga siya. Oo. Kasi ang pinagtatalunan nila, yung mga, halimbawa, paano pag naging totoo na tong problem na to? Parang ganon. Mali totoo na po. Sa fire na po yung engineer. Oh, Ginawa yan. Yes. So, ginawa niya pong linear, ginawa niya po pong variable density yung gravity. So, instant ano po, get out of here. So, Mm-mm. alis na Pero po siya. sinasabi nila, magkaka-discrepancy pa rin talaga eh. Pag naging totoo na siya. Bakit po? For what? From where? Kasi ang mga problem na katulad ngayon, pag halimbawa, ginawa na natin siya sa totoong buhay, magkakaroon tayo ng mga challenges. Katulad nga nun, halimbawa yung rod natin, physically binent natin siya into semicircle. So, di ba, pag in-straight mo siya without damaging, himala na yun. So, ibig sabihin, magkakaroon pa rin yan ng damage dun sa rod natin sa totoong buhay. Actually, yung kanina po, kahit na theoretically, pero real, kung magkaka-crack sa Mm-mm. theoretically. Pero kung hindi Tsaka naman siya, ano, kung hindi naman po siya bent, I think kung molded siya, it would mm-mm. approximately the same density. Kasi ganun na po siya from the start eh. Oo. Tsaka dun sa nabasa ko kasi, sabi doon, pwedeng magkaroon ng deformation ng material. Tama, parang ganito. Yung may ganun na po. Mm-mm. May bleeding. Kaya parang ay sorry pa, ano pa yan? May tawag po dyan yung parang bleeding. Pag ganyan nasa bends. Parang may ganito. Mm-mm. Kaya yung parang ang naging parang note ng problem na yon, yung problem na yan and application may not hold true for real world materials. Okay. Gawa ng mga problems na pwedeng ma-encounter. Tama. Ay, question pa. Wala na po. Kamusta po yung naging problem? Okay naman ba? Anong level siya? Mahirap? Mabilis lang? I don't know. So, may mga small issues. Pero kung say in-ignore ko po yan. So, okay naman po siya. No, parang po, parang mas mahirap na pero lethal yung, parang nilagay na, may last problem na po.
Yung last problem Mm-mm. na tinignan ko dito parang sobrang dali eh. Yung, what's the difference between weight and mass? Pero kung I think this would be the best kumaga yung kung May 29 na problem, ay 31 na problem ito po. Sabagay. Kung nagkaroon po ng 31 na problem, ito dapat yung last niya. Parang ganyan, no? Ayan. Any suggestion? Ang gusto mo ba or parang, kasi mag-iisip pa rin ako ng iba pang problem. Kasi magsi 6.3 na tayo, right? Ano po So, dun dapat? sa 6.3, ano ba? Masyado bang mabilis yan? Dapat hirapan ko pa ng konti. Parang mga ganun. Actually, hindi ko po, one day ko lang po binasa tong 6.3. So, uh, I think madali naman po yung yung mga problems. Except yung ano ba? Okay naman po yung problems. Ito yung binigay ko. Tataasan ko pa ba yung level? Ano sa tingin mo? Sige po, Hirapan ko pa ba ng konti? Okay na, okay na. Ha? Okay na. Hindi, isa, Okay na nga yan. It's hard enough. hindi, yung Hindi siya too hard, pero it's hard enough. kung hard, para matuto ko nga kay Teacher Jeline kung paano solve. Hard enough na nga. Ito na nga yung good. Hindi, sige mag-ano po. Pag tinaas pa, masyado na siyang Hindi, tedious. tuturuan ka nga niya eh, ng ano pa, paano mo Mm-mm. hindi mo kaya. Katulad Para nitong green. paano ma-stretch yung limit mo. Parang, sabi nga nila po, kilala niyo po si Khalil Gibran, Hindi po. Sige. Indian mystic. Sabi nila, kunyari parent Oh. ka, ano ba yung role ng parent? Ang sabi ni Khalil Gibran, in essence, para kang bow. Yung anak mo, yung arrow. Oh. The more you can stretch, the farther the arrow will go. Di ba po? Oo nga po. No? Ang galing. Ganda ng ano ni Khalil Gibran, eh, po? So may mga Opo. book ni Khalil Gibran you can buy online, I think. Kasi before, bumibili ako sa book sale eh. Pero ngayon kasi, online na yung uso. So, Opo. ganun. In the same manner, Josh, kung na-stretch ka, pagka nabigyan ka ng na problem sa na less, mas kaya mo kasi mas you've gone farther, di ba po? Mm-mm. Marami na nga. Andito lang naman ako para sa mga formula. Ayan. Sige po, May tanong. imbis na marami na madali. Hindi na siya madali. Hindi, kunyari marami kang sinolve, mas maganda yung increasing difficulty kasi yun mas mahahasa ka. Okay, hindi mas konti. Ano? Hindi mas konti. Oh, mas konti ko Sige po. Hahanap ako for 6.3. Bukas po tayo mag-meet na. Bukas po. Apo. Ayan. Ito to sa 6.3 kasi po parang siguro mas maganda yung kasi wala siyang binigay yung proving, yung papos. Hindi na po Mm-mm. binigay na exercise. Ikaw. Wait. Ay, meron pala po siya. So, 39 pala, meron na pala. So, pinapa-prove na pala. Okay. Ay, ito lang. Hanggang 39 lang naman tayo din eh. Sige. Mag-end po muna tayo dito. Kita po ulit tayo bukas. Thank you po. Okay po. God Okay. bless po. Okay po.